this is one of the best and most favorite merienda namin ng buong pamilya. And even my kids ay favorite din ito, and for sure, ikaw din dahil napaklik ka sa video na ito. Madalas ay binibili natin ito sa groceries, suking bake shop, sa lugar nyo, or even sa mga pasalubong center. Pero alam mo ba na napaka-easy lang nito gawin? Di mo kailangan ng oven dahil kawali lang ay sapat na. Good day mga moms, this is Mommy Irene again, ang inyong kusinera. And yes, for today's video ay gagawa tayo ng hopya with sweetened munggo and ubi filling. So, wag na nating patatagalin pa. Let's get started. So, umpisahan muna natin ito sa ating sweetened munggo. Meron ako ditong 250 grams or 1/4 na munggo. Ibabad lang natin ito sa tubig ng 3 to 5 hours. Optional lang naman ang pagbabad para lang mas mapabilis natin itong mapalambot. Make sure na hugasan mo na itong mabuti bago natin ito palambutin. Mga moms, itong sweetened munggo recipe natin ay marami kayong pwedeng paggamitan dito. Pwede itong palaman sa buchi, piyaya, or kahit sa empanada. Once na lumambot na yung ating munggo, we're going to add 1 can, 390 grams ng condensed milk. Kung mas prefer nyo na matapis, pwede kayo mag-add pa ng sugar. Then, continue to cook lang until paste-like na yung ating munggo. Or kaya na natin ito i-form into a bowl. Gumamit lang ako dito ng measuring spoon para pantay ang laki. Roll lang natin ito into a bowl, then set aside para mamaya. Para naman sa magiging crust natin, 2 types of dough ang gagawin natin. Para sa ating first dough, i-combine lang natin ang 2 cups ng all-purpose flour, 1 teaspoon ng salt, half cup ng vegetable oil, and half cup ng water. Mix lang natin until all the ingredients stick together, then form into a bowl, cover with plastic wrap, and proceed naman tayo sa ating second dough. For our second dough naman, in a bowl, combine 1½ cup ng all-purpose flour, half cup ng sugar, 2 tablespoon ng lard, you can use vegetable shortening, and 2 tablespoon ng margarine or butter. Mix well using your hand until smooth dough is formed, then cover and set aside. Now, using a rolling pin, i-roll natin yung ating first dough into a rectangular about 1/2 inch thick. Then, place natin yung second dough at spread natin ito hanggang sa makover na ng second dough yung ating first dough. After that, ay naglatag lang ako ng plastic wrap sa top ng ating second dough, or you can use parchment paper, then flatten natin para mas even yung distribution ng ating second dough. Then, fold natin ito gaya ng pinapakita ko sa video. After i-fold, ay flatten uli natin ito. Bali, 3 times natin ito gagawin, mga moms, para makakreate tayo ng layers at crispy or flaky yung ating crust. At habang ginagawa pa natin ito, para sa mga hindi pa nakapag-follow, please like and follow our page for more quick and easy recipes. At paki-comment na din down below kung tagasan po kayo para naman may idea din ako kung saan nakarating ang hopya natin. Now, divide natin yung ating dough. Depende sa laki ng hopya na gusto nyo. And since for family consumption lang naman tong ginawa ko at hindi pang benta, ay hindi na ako gumamit dito ng kitchen scale. Tansya na lang ang ginawa ko. Kuha lang tayo a piece of the dough, then flatten natin ito with rolling pin as thin as possible and try to make it round. Then, place our sweetened munggo filling in the middle. Gather the sides of the dough, pinch together para ma-close at ma-secure natin yung ating filling. At gamit ang cookie cutter, insert natin yung dough, pinch side down para mag-form ito na round pero flat yung top at bottom. Repeat nyo lang yung steps sa ating remaining dough, and meron din ako nabili sa grocery na ubi halaya, kaya ubi halaya naman yung nilagay ko na palaman sa iba pa nating dough. Rest lang natin ito for 20 minutes bago natin ito lutuin. Then over medium heat ay magpainit lang tayo ng pan. Don't worry, pwedeng kawali lang ang gamitin nyo. Okay lang kahit hindi non-stick pan ang gamitin nyo. Lutuin ito over medium heat lamang until yung crust natin ay lightly browned na. Don't forget to cook the sides also para even talaga yung pagkaluto ng ating crust. At habang niluluto pa natin yung iba, mega love shoutout muna to Glenda Varios, to Geraldine Logrono Cesar ng Japan, to Sandra Junio ng La Union, and to Jeneline Pantunial ng Cebu City. Thank you po for watching! At syempre, para naman sa may mga oven, ay nag-brush lang ako ng egg wash, hatap, then bake natin ito for 180 degrees for 15 minutes. Then after 15 minutes, flip over, then brush the other side with egg wash too. Bake for another 5 to 10 minutes. And as easy and simple as that, solve na ang cravings mo sa hopya. And dagdag negosyo idea din ito ha. Yung hopya na luto sa kawali, yung crust niya, same ng hopya na nabibili sa grocery. Yung hopya na square, yung shape niya, yung crust niya ay may pagka-buttery at malinamnam. Di siya ganun ka-crispy, unlike sa oven bake na crispy yung crust niya. Kahit kinabukasan ay malutong pa rin ito. Pero mas
mas prefer ko yung texture ng crust na luto sa kawali. Either way, pareha namang masarap. Mga ma'am, subukan nyo ito and for sure hindi aakalain ng pamilya nyo na luto lang ito sa kawali. At sana ay nagustuhan nyo ang video na ito at nabigyan kayo ng idea paano gumawa ng masarap na merienda na pwede ding pangbenta sa abot kayang halaga. This is Mommy Irene again. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye!